doon, di ko napapansin ang mga nangyayari sa paligid ko. Okay lang naman ang buhay ko. Nagsisimba tuwing linggo. Pero minsan, nag-immersion kami sa squatter area. At doon nakita ko kung ano talaga ang kahirapan. Naitanong ko tuloy sa aking sarili, tama na ba itong aking pagkakristyano? Parang kulang. Isa lamang buhay mo, kumilos ka, gamitin mo. Kung may nais ang puso mo, mangarap ka, abutin mo. Upang ita'y makamit mo, magsikap ka, simulan mo. Ano pa ba ang dapat kong gawin bilang Kristiyano? Yun bang mga problema sa aking kapaligiran ay dapat ko pang panagutan? Bakit? Marami sa atin ang hindi nakakaalam na ang tungkulin natin sa lipunan at kapaligiran ay hindi lamang dahil tayo ay mamamayan, ngunit una sa lahat dahil tayo ay Kristiyano. Ang pananampalataya ay hindi nakikita sa pagsisimba lamang o sa pagtupad ng gawaing espiritual. Ngunit kalakip nito ay ang ating tungkulin sa pagbabago ng ating lipunan. Bayan muling magtibok, awitan ng Panginoon, sa biging sariwati, magliligtas niya sa atin. Catholic Social Teaching. Ano nga ba ito? Siguro ngayon nyo lang narinig ang katagang iyan. Ang Catholic Social Teaching ay mga pahayag ng simbahan ukol sa mga suliranin ng lipunan. Ito ay nakaugat sa banal na kasulatan at patuloy na pinauunlad sa iba't ibang dokumentong isinulat ng mga Santo Papa na tinatawag na social encyclicals. Mababasa natin sa banal na kasulatan mula sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan ang paghahayag ng pag-ibig at katarungan ng Diyos, lalo na para sa mga dukha. Batay sa mga pangyayari dala ng makabagong panahon, ang mga Santo Papa simula kay Pope Leo XIII noong 1891 ay naglabas ng pahayag ng pananindigan ng simbahan tugon sa di makatarungang sitwasyon noon sa Europa dala ng Industrial Revolution. Mula sa encyclical na Rerum Novarum na tumalakay sa kalagayan ng uring manggagawa hanggang sa pagsulat ng Gaudium et Spes o ang konstitusyon ng simbahan mula sa Second Vatican Council, lalong naging maliwanag para sa simbahan ng papel na kanyang dapat gampanan sa ngalan ng katarungan sa gitna ng nagbabagong panahon. Sa loob ng mahigit na 100 taon, marami pang encyclical ang isinulat ng mga sumunod na Santo Papa. Pinakamarami rito ay nagmula kay Pope John Paul II. Bagamat napakayaman ng mga turong ito, ang Catholic Social Teaching ay di alam ng karamihan
maliban na lamang marahil sa mga kaparian at mga madre. Tuloy, ito ay tinaguriang pinakatatagong lihim ng simbahan. Importante ba talaga yung Catholic social teaching sa aking pagiging Kristiyano? Kailangan ko bang maunawaan yan? Aba, importante. Lalo na sa inyong mga laiko, mga nakakaraming kasapi ng simbahan na hindi pare at hindi madre. Sapagkat sa inyong mga laiko, ipinagkatiwala na isagawa ang kagustuhan ng Diyos sa iba't ibang bahagi ng buhay sa ating lipunan at sa ating kapaligiran. Bayani saya ng magdamit, ng tinig at agin Renewal of the temporal order o sa Tagalog, pagbabago o kayusang panlipunan. Yan ang hamon sa inyong mga laiko. At ang Catholic social teaching ang magsisilbing haligi at gabay sa pananagutang panlipunan. Pag-uusapan natin dito kasama ng ating mga mahal na obispo ng Kamaynilaan ang ilan sa napakahalagang mga tema ng Catholic social teaching at iuugnay ang mga ito sa kalagayan ng mga maralitang tagalunsod ng Kamaynilaan. Pagpapahalaga ng dignidad ng tao, ng lahat ng tao at ng buong tao. Ang paggamit ng mga bagay na material o universal destination of goods sa ikabubuti ng nakakarami o common good. Katarungang panlipunang nakaugat sa pag-ibig. Hindi biro ang panawagang ito sa inyo, mga laiko, lalo na sa panahong ito. Gumising na, tayo'y magkaisa, sabay-sabay sa pag-hakbang, patungo sa kinabukasan, magsikap. At tayo'y darating, sa pagbabago'y laging may daan. Ano nga ba ang tao? Sino siya? At gaano siya kahalaga? Tingnan po natin ang ilang sinasabi tungkol sa tao dito sa banal na kasulatan. Tayo ay nilikha ng kawangis ng Diyos. Tinubos sa kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Tinawag tayong anak ng Diyos at meron tayong patutunguhan, biyaheng langit, buhay na walang hanggan sa piling ng Ama. Wow! Ang ating pagkatao ay sagrado. Yan ang batayan ng ating dignidad o dangal bilang tao. Ang ating kahalagahan ay di nakabatay sa ating antas sa buhay o pinag-aralan, hindi sa ating kasarian. Sino ka man, bata o matanda, mayaman o mahirap, ikaw ay may angking dangal sapagkat ikaw ay tao. Ang tao ay hindi po isang bagay na pwedeng lapastanganin o pwedeng lagyan ng presyo o ihanay na kapantay lamang ng mga material na gamit sa pangangalakal.
Yan po ang pinakamahalagang tema ng Catholic Social Teaching. Pinakamahalaga nating pananagutan sa ating kapwa. Bilang tao, tayo ay may mga karapatang mabuhay ayon sa ating dignidad. Ganon din, tungkulin nating panindigan ang angking dangal ng bawat isa. na tayo'y magkaisa, sabay-sabay sa paghakbang patungo sa kinabukasan, magsikap at tayo'y darating sa pagbabago'y laging may daan. Isang lipunang makatao na ang mga tao ay marunong makipagkapwa-tao. Iginagalang ang karapatan ng kapwa. Siyempre, gusto po natin yun, di po ba? Huwag kang mabibigot, may bukas pa. Kailangan nating maunawaan na tayo ay dinilikhang nag-iisa lamang. We are social beings, nilikhang may katuwang, nilikhang maging bahagi ng pamayanan at lipunan. Kailangan natin ang ating kapwa upang mahubog ang ating pagkatao. Ayon sa Catholic social teaching, as a social being, man can only achieve full development through association and participation in the family, community, society, and institutions in the social, political, economic, cultural, and religious realm. Magiging ganap lamang ang ating pagkatao sa ating pakikilahok o partisipasyon sa iba't ibang aspeto ng buhay natin sa lipunan. Ito ang karapatan natin na kailangan igalang. Pero ang karapatang ito ay may kakibat ding pananagutang igalang ang karapatang ito ng ating kapwa. O, di po ba napakagandang larawan ito ng lipunan? Gumising na, tayo'y magkaisa, sabay-sabay sa paghakbang patungo sa kinabukasan, magsikap at tayo'y darating. Huwag kang mabibigot, may bukas pa. Magkaisa, ikaw ako, lahat. Gumising na. Morning. Okay, that is Napakaganda pong isipin ang ganitong uri ng pamumuhay. Ano po? Walang may labis at wala ring nangangailangan. Gaya ng orihinal na pamayanan ng Kristiyano, ang Espiritu Santo ang siyang nag-udyok sa kanilang ibahagi ang kanilang mga ari-arian. Nagkakaisa, parang isang pamilya. Sa pagninilay-nilay ng ating simbahan, napagtanto nito ang prinsipyong hango sa plano ng Diyos na tinatawag na universal purpose of earthly goods. Sinasaad sa prinsipyong ito, God intended the earth and all that it contains for the use of every human being and people. Ang diwang ito ay paulit-ulit na tinuturo ng simbahan. The goods of the earth, including those produced by human activity, are ultimately destined for the benefit of all, not of the few. Ang mga pagpapala ng Diyos ay para sa lahat. Hindi lamang iilan ang dapat makinabang. Sabi nga ni Pope Paul VI, all other rights whatsoever
including those of property and free commerce, are to be subordinated to this principle. Paano naman ito? Minana ko pa yung ari-arian sa mga magulang ko. Alam nga naman, ipamigay ko. Abay, masaya sila. Kung magaling pa talaga sa negosyo at sinuswerte, syempre, yayaman. Yung iba naman, hindi sinuswerte, sorry na lang. Puro charity na lang ba ang gagawin ko? Paano naman ang pamilya ko? Maganda po ang mga tanong ninyo, bagamat di ko kayang sagutin dito. Ang simbahan ay di tutol sa mga pribadong pag-aari o private property. Pero hanggang saan? Gaya ng nasabi kanina, ang mundo ay para sa lahat, di lamang sa iilan. Di dapat nasasakripisyo ang kapakanan na nakararami o tinatawag sa Ingles na common good sa ating pangangalakal at paraan ng pamumuhay. Hindi maaring pagkamkam at pangsarili lamang ang ating pagturing sa mga bagay na material na nauuwi sa kakapusan ng iba. Ang kapakanan na nakararami o common good, yan ang ating pananagutan. Alalahanin natin, ang pag-angkin natin sa ating mga ari-arian ay may social mortgage. Isinanla lamang sa atin ng lipunan at nakalaan para sa susunod na henerasyon. Mga bata ngayon ay puno ng pangarap, puno ng kulay at ng pagsisikap. Mag-iisa ka tulad nila, tulad ko rin, magbago ng pagtahan. Malaki ang pasasalamat namin sa Diyos dahil okay naman ang family business namin. Pero kahit nakakatulong na kaming magbigay ng trabaho dahil marami naman kaming empleyado, gusto pa rin naming mas may maitulong pa, lalo na ngayon na mahirap talaga ang buhay. Ang isang kaibigan ay nagyaya sa amin na sumuporta sa isang grupo ng mahihirap na kanyang inaalagaan. Naisip namin bigyan sila ng skills training para gumawa ng mga accessories. Pagkatapos, binigyan namin sila ng seed money para makapag-umpisa. Kami rin ang nagbibigay ng designs sa kanila. Tapos yung mga gawa nila, binibenta namin sa aming mga stores. Pinag-iisipan namin ng husto kung paano maging mabili ang mga items na ito para tuloy-tuloy ang gawa ng grupong ito. Salamat sa Diyos, okay naman ang benta. Ngayon, masasabi kong iyong family business namin, extended family na. Mga bata ngayon ay puno ng pangarap, puno ng kulay at ng pagsisikap. Mag-iisa ka tulad nila, tulad ko rin, magbago ng pagtahan. Deadma ako sa aking paligid. Dati, pollution, basura, Pasig River na super dumi. Pero sa aking pamamasyal, sobra akong namangha sa kagandahan ng kalikasan. Kaya sayang ang mga ito kung tuluyang masira. Na-realize ko, I want to be involved and want to do something. Kaya ngayon, nagtatrabaho ako sa isang environmental NGO para ma-preserve at ma-enjoy naming mga kabataan itong kalikasan. Mga bata ngayon ay puno ng pangarap. Susunod na henerasyon, gaya ni Naria, mayroon ba kaya tayong maiiwan para sa susunod na henerasyon? Malamang wala na kung tayo patuloy na magwawalang bahala at magwawaldas sa yamang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Nakikiisa sa pag-agos ng panahon, minsan kumukupas ang ganda. Opo, pinagkatiwala lamang ito sa atin upang pangalagaan. Sinasabi sa banal na kasulatan,
Ang tao ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Tayo ay tagapamahala lamang ng ating kapaligiran. Hindi tayo ang may-ari. Bilang tagapamahala, pananagutan nating tiyaking tayo ay maingat at masinop sa paggamit ng mga pagpapalang ito ng Diyos. Para sa kapakanan ng nakararami, alang-alang sa susunod na henerasyon. Isa ka tulad nila, tulad ko rin. Magbago ng pagtahak. Huwag mo nang tularan ang masamang gawain. Bigyan ng daan ang kabutihan. Buksan ang saradong isipan. Mga bata ngayon ay puno ng pangarap. Dito sa Manila City Jail ay may higit na 5,000 na po ang nakakulong ngayon. Kaya nagsisisikan na sila at nagkukulang-kulang sa kanilang mga pagkain at mga pangangailangan. Dati ay kasama rito ang mga kabataan na nakakulong. Mabuti na lang po at nailipat na sila sa mga youth centers. Marami rito ay mahihirap dahil sa kakulangan ay nakakapagnakaw at nakakapaglabag ng batas. Kaya lalo pa silang dumadami habang tumatagal. Kapag sila'y nandito na, ay wala na silang pampiyansa kaya tumatagal dito sa loob. Karamihan din ay walang pambayad sa mga abogado. Yung mga government lawyers naman natin ay kakaunti sa karamihan ng mga prisoners kaya hindi nila masyado naaasikaso ang kanilang mga kaso. Kadalasan pa ay walang mga judge at mga piskal kaya napupuspon ang kanilang mga hearing. Kaya lalong tumatagal ang mga kaso. Masasabi kong sila ay mga biktima lamang ng malalim na problema ng lipunan. Huwag mo nang tularan. Totoo, napakalalim ng ating problema sa lipunan. Sapagkat ang ugat nito ay di lamang ukol sa politika o pang-ekonomiya, ngunit nagmumula sa ating pagka-makasalanan. Ang ating paglabag sa kautusan ng Diyos, di isang bagay na personal lamang. Ito ay may epekto rin sa iba. Ang ating pagkamakasalanan ay parang galamay na sumasakmal sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa at sa ating pamumuhay sa lipunan. Kaya may tinatawag tayong social sin o kasalanang panlipunan. Kasama na rito ang mga estruktura ng lipunan, lumalabag sa kanyang dignidad, pumipigil sa kanyang kalayaan bilang tao, mga sitwasyon na naguudyok ng kasakiman ng tao. Kasama na rin dito ang ating pagsasawalang bahala o pagsasawalang kibo o tinatawag natin sa Ingles na social indifference.